Yes, makikita po natin ni Sir Richard yung kambing na ginamitan din po ng technology. Pagka nagpapainom ako ng kambing sa hapon na nagsilong kami, sinasamahan namin ng atobi. Yung inumin nila para maganda sa katawan nila. Ang ano ko sa water niya, sa isang timba kasi lahat sila nilalagyan ko ng 2 scoop ng atobi, yung milk scoop ng bata. Pero ilan po ang iinom nun? Nasa 19 pieces yung kambing namin, 20 yan. Bakit to? Nung dati kayo nagkakambing, ano naging problema nyo noon? Dati kasi, kumbaga, pagka nanganganak, medyo mahina ang nagiging anak. Kumbaga, parang kulang sila sa resistensya. Paglabas kung ano-ano pang kailangan namin gawin, ganun mag-antibiotic or purga agad. Ngayon meron akong ayun, yung anak niya na yung iba talaga naman makita nyo talon ng talon dyan. Oh, pero dati ho, no, pag nanganganak siya, hindi naman kayo namamatayan? Dati namamatayan ho ako. Talagang inaabot yung andun, ina-alternate ko pa ng gatas. Ganon, nagbumibili pa, hindi magasas. Bakit kinukulang ho siya sa gatas dati? Yung kinukulang sa gatas ang ano. Ngayon ho? Ngayon hindi na, malakas sila magpadede ngayon, hindi katulad noon na na yung iba walang gatas kaya ayaw agad magpapadede. Ngayon hindi na siya maamoy na ganon, kahit sa dumi nila hindi naman ho maamoy, basta inaluan nyo yun ng atobi sa inumin. Nasubukan nyo ho ba magkatay niyan? Yung nakatobi ba? Yung last lalaking yung native na lalaki. Di ba ho, pag lalaki daw Go, sinasabi nila. Wala naman hong natural lang yung amoy, hindi siya ganun na katulad nung normal na damo-damo lang na yung anggo niya talagang amoy na amoy nyo. Ngayon hindi naman ho ganun ang ng kambing simula nung nag-atobi. Sa ngayon talagang yung mga anak nila masigla. Ayun yung yung tag-isa sila ng anak. Dati-rati pagka nanganganak hindi sumasama sa labas yung Placenta po. Yun. Hindi, pati yung anak niya, hindi mo mapapatakbo agad-agad na So parang mahina pa po sila. So sa ngayon po, yung technology na kayo, maganda naman ang mas mabilis tumayo. Resulta ng niya. Parang saglit lang, hindi katulad dati, hihiga ang anak nakahiga lang. Ngayon kaya niya nang tumayo agad na medyo lumalakad-lakad. Mga ilang days makita nyo, bumubuntot na sa ina niya. Ayun so doon sa mga nag-aalaga ng kambing, mukhang marami sa inyo matututunan, Yun, isubok nila talaga sa inumin ng kambing, lalo pag nagsisilong sila sa hapon. Anuan nila na atobi. Ito, 1 week. Ito Sarap ulitin po. Yan, ito halos magkasunuran lang sila, 2 days lang ang diferensya ho. Mukhang napansin ko ngayon yung parang ang dami niya yatang buntis dito. Yun, barako, yun po, buntis yung isang yun. Yung malaki na yun, Yun nandun. Ito po barako. Barako yung isang malaki po. Ito ang nandito sa kaliwat kanan, yung nasa gitna niyan, lalaki po. Sir, may mga lahi po yung inyong mga kambing? Opo. Ano po lahi? Bower po yung aming pure opo. Nakapagkatay na kayo dito? Opo, madalas po pag kami okasyon ako nagkakatay po. Yun yung naka-atobi na ho yun? Opo, kasi yun nga rin, napakilala sa amin nung aming kapitbahay atobi meron silang babuyan. Ano ka muna? Ito po ilang na to? Mga 1 week po, ganyan ho. 1 week 1 week pa lang, meron pa siya. May pa yung pusod niya. May pusod pa. Pero maganda na yung niya. Steady yung tayo niya Kasi iba, pag 1 week pa lang, medyo pilay-pilay. Opo. Puro damo lang po ang kinakain niya. Damo, minsan niya, may mga nagkakaon niya. Nakabot ng 4 to 5 months. 4 to 5 months, mga 30 kilos 30 kilos na yon. 30 kilos na. Kasi upgraded sila 4 to 5 months. Kapangkatay, na siya. Meat type po. Meat type. 30 pataas na yun. So mga 3 to 4 months damo lang yon. Nung wala pang atobi normally ganong katagal?
totoo lang yung iba kasi payat, matagal, kumbaga hindi sila ganun magana na ano. Kumain. Oo. So ngayon ho, yung Yung mga naka-atobi, kahit yung nanay, yung hindi ko na-atobi, payat kahit yung ina nagpapadede, masyadong payat. Hindi katulad niyan, no? Tsaka ito, magaganda yung ano. So kaya mga maaga. So kalakaran ho, yung mga 4 months, medyo mahirap i-attain yun to get 30 kilos. Kung walang atobi. Yung kalakaran yung kung walang atobi. Tapos yung karne ho, ano ho lasa nung karne? Talagang maamoy ho ang karne na hindi naka-atobi. Aha. Subok naman yung atobi talaga yung kahit sa dumi nila talaga. Hindi maamoy ho. Pero yung lasa ho nung karne nung niluto yung naka-atobi at hindi naka-atobi. Lasa ho, yung lumalasa rin ho kahit paano yung anggo kasi pagka walang atobi. Aha. Pero pagka naka-atobi ho, talagang naalis niya yung anggo ba na tinatawag sa Yung amoy ho. Pero yung lasa ho ng karne, yung texture, yung tenderness, juiciness. masarap ho, maayos ho. Kahit na yung pinapaitan niya. Aha. Masarap karne masarap yung laman loob. Pagka yung ano nakataw. Yung last time na kinatay namin gano'n. Nandito naman po tayo sa may tupa pa pala ho si Sir Randy. So marami pala siya ditong alaga. And marami kaming livestock na ginagamitan namin ng atobi. Ang tupa. Ganun din sa inumin din po. Doon hinahalo yung atobi ho. Dito naman po tayo sa alagang kabayo ni Sir Richard. Yan, ang kabayo namin, dumating yan hindi ganyan ang katawan niya. Noong ginamitan ko siya ng atobi, kahit sa pagkain, lumakas din siya kumain. Ang inumin niya, hinahaluan ko ng atobi. Sir, bukod sa damo, ano pa ho yung inyong pinapakain sa kanya? May concentrate pa ho siya pinapakain? Pagka nagbibigay po ako ng darak, noong nagdadried ako ng asola, hinahaluan ko din ng atobi. Yun ang pinapakain ko sa kanila. So ilang po yung nilalagay natin technology? Mas ano kasi sa akin, kumbaga sa isang timba, sa pinaka sa mga malalaki kong hayop, yung 2 scoop niya na atobi ho. Ano naman napansin nyo nung wala pa siyang atobi tsaka yung ngayon? Matagal ho lumapad yung katawan. Yung likod niya po pwede lamesa eh. Kumbaga talagang maganda yung improvement ng katawan niya po. Nasubukan niyo na bang sa kanya kasi yan mga hingalin din yan nasubok. Actually hindi ako sanay. Yung mga tao ko nasasakyan nila. Ano sabi nila sa kanya? Hindi naman siya ganun na yung sinasabi niyo kung hingalin. Hindi ko naman kasi maghapon din siya sa init. Hindi naman siya yung katulad ng iba na magrereklamo na nagwa-wild. Nadi-dehydrate. Nalilimo siya, hindi ho. Tuloy-tuloy lang na nandyan siya. Basta kakain siya. Pagkadating ng hapon, inumin ho. Yun ang ano niya ho. Sige. So yung baka ho, naandun ho? Yung baka ho, doon sa dulo ho. Ayun po, yung mga baka na ginagamitan din ho ng atobi sa inumin. So ilang baka meron kayo? 7 ho. Dito po lahat yan. 7 ang baka. Puro fattening, sir. Yung magpapalahi kami, bumili kami barako. Ganun ho. Kaya mga backyard lahat. Pero puro damo po ang pagkain. Damo ho, lahat. Damo. Ganun din, nung marami ho akong asola, nagdadried ako. Tapos haluan ng darak, haluan ng atobi. Ganun ho. Ano naman ho napansin nyo nung wala pang atobi na kayo nilalagay nung araw dyan sa mga baka? Yung amoy ho nung dumi. Yung amoy nung dumi nawawala ho. Nung may atobi na siya na tapos lumalapad po. Maganda yung katawan niya. Hindi pagka noon kasi yung iba namin kailangan every 3 months or 6 months magpupurga ka pa. Ngayon hindi ho ako nagpupurga. Wala nang purgahan. Wala akong purgahan. Yung baka ho kalimitan yan nagtatai yan pero sa baka ko simula noong gawa namin na gano'n. Kaya dati kinakailangan magpurga ho Kaya ngayon hindi ko sila nakita na gano'n nagtai. Kahit yung kabayo ko nung bago yan, nagtai yan. Kaya naggamot, purga. Pero ngayon hindi na siya nagtatay. Sa kabuuan po, ilan lahat ng baka niyo tsaka ano ng mga edad nila?
Yung baka ko meron 1 taon, meron 1 taon mahigit, 2 taon, ganun ho. 7 piraso ho sila, 6 na babae, 1 lalaki. Normally ho yan, mga ilang buwan ba ho bago maibenta? Tsaka anong timbang niyan? Yung pagbenta kasi hindi pa ho namin nasubukan. Ang gusto lang muna namin maparami at mapaganda yung itsura ng mga baka po. Aha. Kaya yung ang ano namin magpaanak, ganun muna ho. Normally kasi sa standard ng pagkakate, lalo meat type, binebenta yan for 1 year muna hanggang sa makatimbang siya ng 300 plus. Yan po.